Pero inulit ko po, ito nga pala, wala hong akbayan na naganap po. Ayun na guys, muli nagbabalik po ang Junico Dayan. Good morning, good evening sa inyong lahat. Ayan, halo-halo ang mga issue. Yan, at talagang hindi namin magkaanda umayaw ang mga panatiko sa Mang Love Team. Pero ayun na guys, bago tayo mag-umpisa, ang topic natin, ito ay marapat bang ibas si Ryan? Dahil di umano daw ay inakbayan si Beyonce. Ano yun? Baka mamaya ang lalabas nito, kasuhan. Ay, grabe. Baka mauwi sa kasuhan. Ay, Diyos ko, may kasuhan na nga daw. Di umano. Ayun, pero wala naman yata yan. Tapos ito na naman, di umano ay inakbayan ni Ryan si Beyonce. Kaya naman, ang daming umalma. Nababa si Beyonce. Oh, nababa si Ryan. Tapos, ito na, usapin pa rin, papuntang Boracay. Ayan. Parang dito ay lumalabas na ang gusto ay piling-pili lang ang pupunta at mayroong hindi dapat sumama. Meron daw dapat na hindi isama. Diyos ko, isa na dyan yung Danjoy na hindi daw dapat isama. Bakit? Oh, ayan, sige. Pero ayun na guys, no, pakiclick naman po muna ng top sack. At ang ating itatopic po muna ay ito si Ryan. Marapat ba na ibas si Ryan? Dahil doon sa upload ni Starak? Pero tinitingnan ko yung upload ni Starak, wala na. So naghanap ako, dito na lang ako bumase sa live ni Kuya July Paunil. At ito naman yung sakalam na reaktor. So dito, mapapakinggan nyo kung meron nga bang akbayang naganap. Yan, meron bang napanood yung iba? Nakbayan, inakbayan daw di umano. Nagagalit sila. Ay bakit kasi nakbayan ni ano? O, naiintindihan yung iba. Bakit naman kasi si Beyonce, ganyan-ganyan? Bakit naman kasi si Ryan, ganito, ganon-ganon? O, ito, ha? Ito, bago ako magparinig ng video clip ni Kuya July, ang akin munang opinion ay ito. Unang-una, walang problema sa mga Kalingap Angels. Walang problema sa K-Boys. Walang problema kay Ryan. Ang mareklamo ay ang mga panatiko. Hindi lahat. Baka may aalma po, hindi lahat. May mga taong masyado lang siloso at may mga tao na sobra lang silang demanding. Mareklamo, no? So dito guys, nababas ito, may gamit tayong mic. Nababas si Ryan. May nakita ba kayo? Na talagang inakbayan? Pero hindi ko nakita. Pero may gagamitin tayo. Ito ay likha ni Kuya July. Mawalang galang Kuya July. Gamitin ko muna. At dito na lang po ako babase. Ito guys, no? At lalo na kung nasa love team. Ano po, mga bayan natin. Medyo talaga may magre-react po yan. Guys, supportan Pero inulit ko po, ito nga pala. Wala hong akbayan na naganap po. Yung mga nadichismis ho kahapon pa, o kaya doon sa mga comment section na sinasabi, doon daw sa sasakyan ay inakbayan ni Ryan si Beyonce nung ihahatid. Hindi po totoo. Yan. Walang akbayan na ganap at hindi totoo. Pinanood ni Kuya July yung video ni Starax. Eto guys, no, tapusin muna natin. Guys, suportahan po natin si Kuya July. Mawalang galang na po kay Kuya July. At ginamit ko lang po. At dito ay, dahil kayo po yung mismo nakapanood sa video, ay, eto, para malinawan, paglilinaw lang sa lahat. Kasi, nababa si Ryan, nababa si Beyonce, kung sino-sino pang nadadamay, naku, tutuusin, wala namang kabasbas doon. Wala namang kabasbas. Ay, ano ba naman? Kung mag-akbayan naman, yun naman, huwag naman bigyan ng mali siya naman. Ano po? O, ito. Sabi po sa akin sa live ko kahapon, doon daw sa behind the scene o kaya sa vlog ni Starrax. Pinanood ko po, inulit-ulit ko po. Yan. Wala ho akong nakita na inakbayan po ni Ryan. Yan po ang totoo. Yung mga portion na hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na beses ko inulit. Yung mga portion po na medyo nahagip sila ng camera. Nakaupo po si Ryan doon sa gilid ng sasakyan. Actually, si Ryan sumiksik nga sa gilid eh. Malinaw po. Dito sa analysis ko na po ito, sumiksik siya. Si Beyonce nandito sa side niya. Bagamat hindi kanyang kalayuan, hindi yung agwat ganun kalayo, pero hindi naman sila magkadikit. Okay. Hindi naman po sila magkadikit. Binibigyan mo ng mali siya na para bang, kasi kung mag-akbay, parang ang dating mo, pati mga balikat nyo, magkadikit na magkadikit. Hindi ho, mga bayan natin, hindi ho. Hindi po. Hindi ko lang po kasi ma-play kasi wala tayong masyadong oras na po. Pero sa panonood ko po, inulit ko po, hindi ho inakbayan na Ryan si Beyonce. Malinaw guys. Inulit-ulit ni Kuya July na panoorin yung video. Wala po siyang nakita doon na inakbayan. No? Pero may nagsasabi inakbayan. Sino po yung nagsasabi nakakita? Kasi sinasabi di umano inakbayan. Kung meron man na baka nga inakbayan, wala naman sigurong masama. Hindi naman yung
pangmumulestya, pangharas, pambabastos, or kung ano man. Wala naman po sigurong ganon. Binigyan lang ng masamang malisya. Kung meron man, dahil nga pinuntahan ni Kuya July at hindi naman din nakita, wala naman ganon. Pero sabi ng iba, inakbayan, ay baka po ito ay nakrap na delete na yung part na inakbayan. Kung meron. Pero sabi nga po ni Kuya July, at dito tayo bumabase, isang sakalam na reactor, si Kuya July, ay wala naman daw po siyang nakita at inulit-ulit nga. No? Pero marami ang nagsasabi na sa comment section, di umano inakbaya, pero wala din ako nakita. And napatunayan naman ni Kuya July, wala namang nakita. Pero ito ang sagana sa akin. Kung halimbawa man po nagkaroon ng akbayan, wala naman po siguro masama eh. Ano po? Normal na iyan eh. Sino po kaya nagbibigay ng problema? Nagbibigay ng malisya? Merong ilan. Hindi po lahat. Paglilinaw, wag po nga alma ang iba. Merong ilan na masyadong mareklamo. Para bang masyadong istrikto. Wag tayong masyadong istrikto. No? Hindi dapat konting kibot. Bibigyan ng malisya na wala naman pong kabasbas. Hindi dapat iba si Ryan. Walang kabasbas po doon. Talaga lang meron talagang mga masyadong masailan, naakbayan lang, nagkakiskisan lang ang balikat. Iba na. Bawas-bawasan po natin yung ganong asal na tayo ay masyadong masailan. Kasi sa nangyayari niyan, kung masyado tayo stricto, wag lang din masaling, bawal makagat ng lamok, bawal madampian ng langaw, bawal maakbayan. Hindi po maganda na tayo ay nabubuhay sa ganong klase na tayo ay merong ugaling masyadong tayo ay masyadong stricto, masyadong masailan. Alisin po natin yan kasi unang-una, wala namang masama. Magkakapatid na o magkakaibigan, ang turingan kung meron man na ganong akbayan. Ang masama po niyan, makita nyo na kalabtin ni Edo pero merong eksenang hindi ka nais-nais. Pero wala naman daw po, sabi ni Kuya July. Pero ito guys, no, para baka naman sabihin ninyo nagiging bias ako. Unang-una, kay Ryan, ito na lang ang mangyayari dito. Lesson learned. Kasi ito, alam mo naman, na mayroong mga supporters ang EDSI. Ang gawin mo na lang, iwas. Wag na wag mong masasaling, wag na wag mong malalapitan. Wag na wag mong kakausapin. Kasi maraming mga umaalma at nagparaselos. Ay, yun ang mahirap dito eh. Parang ang hirap pagka maraming mga stricto. Ano po ba ang meron kay EDSI at kay Beyonce? No? Ito, ang highlight lang naman ng topic ko dito guys, nabas si Ryan. Yun lang. Doon sa nabas. Pero sabi nga ni Kuya July, wala naman siya nakita. So, iwas na lang si Ryan. Kasi, ang mga panatiko, hindi lahat. Merong ilan na mga panatiko na medyo masailan. May ilan na mga panatiko na masailan. Next time, huwag mo na gagawin. No, para hindi ka nababas. Pero wala ka basbas. Para sa akin, napakasimple lang naman yun. Normal naman din na talagang kahit na kung nagkakabiruan, yun no, naghahawak ang salid, nagsasakalan, may nagbabardagulan, normal na po yan, naghahampasan, baka mamaya makita ninyo, may mga nagaparahampas po dyan, kagaya po, halimbawa, nagbibiruan, si Jomar, hinampas ni ganito, yung mga ginagawa, baka mamaya naman, pag nakita nyo may mga ganong eksena ang iba, sa mga Kalingap Angels, ay baka na may pagsilosan din. Diyos ko naman, huwag naman po tayo masyadong mga sensitive, no? At alisin po natin yung mga ganyan klase na pag-uugali at may kasabihan na ang selos ay nakamamatay o maaari ikaw ang mamatay. No? Pero pakinggan pa natin. Bagamat alam po natin na sila ay dadaling magkakilala, magkababata, pero doon po sa napanood ho natin, walang pang-aakbay po doon. Yun. Kaya sana kung si Ryan man ho ay nababas talaga naman masyado, kung ang tinutukoy natin doon sa eksena na yun, hindi dapat mabas po si Ryan po sa pagkakataon na yun. Although may sabihin natin kung tayo po ay nag-iingat, kung ako lalagay kay Ryan, dahil alam mo na si Beyonce ay may collab team, kay Eds, galing pa lang sa Cebu, mas maganda po kung hindi man niya naisip ngayon, sa mga susunod, siya mismo ang umiwas. Yes. Halimbawa, kasi yung van naman, maraming upuan eh. Sa likod ng driver, may isa pa, tapos sa likod, meron pa. So, pwede naman po, sa mga susunod siguro, iwas siya. Yun. Iwas na para wala. Ay, Diyos ko, iwasan. Yung iba pa dyan, mali ba kay Ryan? Umiwas kayo, wag kayong dedicate kay Beyonce. Kasi, merong iba na talagang medyo stricto sila.
Wag lang dimasalin, wag lang, ay Diyos ko, pero para sa akin, wala pong kabasbas yun. Normal naman na po yan, nangyayari po yan, lalo pa kung harutan-harutan, nagkukulitan, mga banding-banding. Oo, normal yan, pero wag naman po sana ng iba. Si Ryan, kahit noon pa man, nababas na din po yan sa Rochelle noon. Kawawa, na wala naman pong ginagawa. No? And kay Beyonce, wag din yung ibabas. Baka naman sabihin ng iba, para may nakita ko doon sa live. Ang bilis kasi kanina na sa live ni Kalinga Prab na sinasabi na, ito naman kasi si Beyonce, ayaw naman kasi, mag-ingat-ingat. Parang nababas din si Beyonce. Wag po kayong mambabas, guys. No? Kasi wala naman pong masama. And hindi naman kayo para bigyan ng ni Beyonce ng ikasasama ng inyong loob. No? Wala po kayo dapat ipag-alala. And kay Ryan, lesson learned, hindi mo deserve na mabas. Yun nga lang. Pero wala ka namang intensyon na kung ano man yung mga sinasabing akbay-akbay. Pero sabi nga ni Kuya July, pinanood niya, ay wala naman daw. Wala naman daw. Pero kung meron man na sinasabi ng iba, ay baka yun ay na crop na ni Starrax. Pero ito na, lesson learned din, no? Para din sa vlogger, for example, halimbawa, sa Starrax, nag-upload nga ng gano'n, parang behind the scene nga yun. Hindi man behind the scene. Parang ano lang, wala. Iwasan din ni Starrax na mag-upload ng ganon. Guys, huwag niyo ibabas si Starrax. Kasi may mga masaselan nga na viewers. Tapos, yun nga, matatampak sa iyo lahat ang sisi na hindi naman nila naiintindihan. At saka, wala naman din talagang kabasbas kahit man merong mga ganong eksena. Kung baga kulitan, harutan, normal po yan. Lalo na kung hampasan, sakalan, normal po yan. Lalo na, naku Diyos ko, hindi pa nakikita ng iba yung mga off-cam, kung ano ang nagaganap, doon pa lang, nagagalit na. Pero ayun na, sana din kay Starrax maiwasan din. Iwasan na lang din. Kasi hindi lahat ng mga panatiko ay magkakaisang isip. Ano po, yan. Sana si Ryan, wag naman po ibas. Mabait po si Ryan. Mabait po, siya po yung cameraman sa Danjoy Kilig Overload. Ay, Danjoy. Siya po yung cameraman dito sa Danjoy. Ayan, ano naman sinasabi ko. Shoutout sa Danjoy Kilig Overload team. Yan. Sa aking mga kasama, ayan, nandiyan sa screen. Aking pasasalamatan at yan lang ang aking tanging magagawang paraan na sila ay mapasalamatan sa pamamagitan ng video na to na sila ay inyo ding masilayan. Ang aking mga kasama na talagang nagmamahal at sumusuporta sa lahat-lahat. No? Eto guys, unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa aking team sa Danjoy Kilig Overload dahil ang layunin po ay hindi lang para sumuporta sa Danjoy, lalo na sa mga financial, no? Nang una, syempre, landing pad. Pero bago landing pad, syempre, nandiyan ang beneficiary na si Joy at si Kalingap Dan, tulong din sa kanyang charity, sa charity works niya. And then, yan. Sunod, landing pad. And sunod, sa ibang mga nangangailangan, for example, kagaya po sa pabubong ni Ate Nelia, Danjoy Kilig Overload, support po sila. And dito po kay Brother Paas din po. Yan, nakapagpaabot po kami mula sa aking mga kasama sa Danjoy Kilig Overload ng 11,100. Maraming salamat sa aking mga kasama sa Danjoy Kilig Overload. At yan, pag-pray po natin si Brother Paas. Ito ay pahabol ko lang. Salamat sa aking mga kasama sa Danjoy Kilig Overload. Yan. Ayun na guys. At abangan niyo ako sa aking next video. Pakiclick naman po ng thumbs up. Mega lang shoutout sa inyo lahat. Ayun na po. Bye-bye!